performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. 8 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita. Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH Balita. Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, February 5, 2026. Sa ating headlines, Tropical Storm Basyang inaasahang magla-landfall mamayang gabi. 8 lugar sa Pilipinas nasa signal number 2. Balitang Promdi! 2 impeachment complaint laban kay PBBM ibinasura na sa Kamara. Balitang Promdi! Congressman Ed Vic Yap nagbitiw sa pwesto sa Kongreso. Balitang Promdi! Congressman Barzaga pumasok na sa Kamara pero suspendido na naman. Balitang Promdi! Satisfaction rating ni Pangulong BBM sa bagong SWS survey na nanatiling neutral. Balitang Promdi! Nasa likod ng pagkakalat ng fake medical bulletin ni PBBM, tukoy na ng PNP ACG. Balitang Promdi! Siyam na empleyado ng gobyerno sa Bayawan City, Negros Oriental patay matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang truck. Balitang Promdi! Yan po ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Napanatili ng Tropical Storm Basyang ang lakas nito habang kumikilos sa bahagi ng Philippine Sea. Sa huling buletin ng Pag-asa, namataan ang bagyo sa layong 515 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at ang bugso na umaabot sa 80 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa direksyong Pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Basyang sa Eastern Mindanao mamayang gabi o bukas ng umaga. Samantala, nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Kabilang po dyan ang southern portion ng Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, bukas sa Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, northern and eastern portions ng Agusan del Sur, southeastern portion ng Misamis Oriental at sa northeastern portion ng Bukidnon. Signal number 1 naman sa central at southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras. Signal number 1 din sa Iloilo, eastern portion ng Capiz, southeastern portion ng Antique, Dinagat Islands, the rest of Surigao del Norte, northern portion ng Davao Oriental, northern and central portion ng Davao de Oro, northern and central portion ng Davao del Norte.
nalalabing bahagi ng Agusan del Sur, Camiguin, the rest of Misamis Oriental, the rest of northern and eastern portion ng Bukidnon, eastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Lanao del Sur, northern and central portion ng Misamis Occidental at eastern portion ng Zamboanga del Norte. Balitang Promdi. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos na ideklarang insufficient in substance ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Sa impeachment complaint ni De Jesus, 42 mambabatas ang bumoto para ibasura ang reklamo, habang tanging si Representative Journey Nisay ang pumabor lamang. 3 miyembro naman ng Makabayan Bloc ang nag-abstain. Sa ikalawang reklamo na inendorso naman ng Makabayan Bloc, nagresulta po ito sa botong 39-7, kung saan 39 ang bumoto laban sa mosyong ideklarang sapat ito sa batayan, habang 7 naman ang pumabor at walang nag-abstain. Dahil dito, tapos na ang impeachment proceedings laban sa Pangulo at hindi na umabot pa sa pagdinig ng sinumpaang salaysay ng mga nagreklamo at ng Pangulo. Gayon din sa presentasyon at pagtalakay ng mga ebidensya. Inaasahan naman isusumiti ng komite ang ulat sa plenaryo. Balitang Promdi. Nanawagan naman ang Malacanang sa mga nasa likod ng tangkang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-move on o mag-move forward na. Ito'y makaraang ibasura ng House Justice Committee ang mga reklamo dahil sa insufficiency in substance. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, kinatuwa ng palasyo ang naging desisyon dahil nasunod umano ang tamang proseso at nakita ng mga mambabatas ang katotohanan. Sinabi rin ni Castro na kumpiyansa ang Pangulo, wala siyang nagawang impeachable offense at sa ngayon ay nakatuon ito sa pagpapalago ng ekonomiya. Dagdag niya, hindi napanood ni Marcos ang pagdinig sa House Justice Committee dahil may mga dinaluhan siyang aktibidad, ngunit agad naman siyang naabisuhan sa naging resulta. Balitang Promdi. Dumako muna tayo balita sa Cordillera. Bagong improve na road project sa isang liblib na barangay sa lalawigan ng Apayao, dinalaw daw po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ibalita mo yan, Romy Gonzalez ng RH 41. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Secretary Rex Gatchalian kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao at DSWD Cordillera Regional Director Maria Aplaten ang pagdalo sa bagong improved road projects sa isa sa mga liblib na barangay sa lalawigan ng Apayao kahapon. Sa kabila ng maulang panahon, dinalaw ng kalihim at nagsagawa ng walkthrough sa nakumpletong road project mula Purok 6 hanggang Purok 7 sa Barangay Sakpil sa Kona, Apayao na isang sub-project sa ilalim ng Kalay Seeds National Community Development Driven Development Program. Nakipagpulong din ng kalihim sa mga miyembro ng komunidad at nagpahiwatig ng panibagong pondo para sa kasunod na yugto ng proyekto, partikular para sa pagkongkreto sa second lane. Ang pagbubukas ng 700 metrong access road ay inisyal na pinondohan sa ilalim ng Kalahi Seeds noong 2023 na nagpabago sa anyo ng dating lubak na daanan at naging maayos na daan para sa komunidad. Noong 2025, inayos ang kalsada sa pamagitan ng 3 milyong pisong halaga ng concreting project na may habang 500 metro. Si Gatchalian ay sinamahan Gina Governor Elias Bulot Jr. at Vice Governor Maria Kyle Bulot Conan at Conor Mayor Jorico Bayawa at Vice Mayor Aswige at ibabang provincial at municipal officials. Ito si Harris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, nag-resign sa kanyang posisyon si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Inanunsyo ang pagbibitiw ni Yap sa plenaryo ng Kamara matapos siyang magsumite ng resignation letter. Kasunod dito, inatasan po ang Office of the House Secretary General na alisin na ang pangalan ni Yap sa roll of members ng mababang kapulungan. Matatanda ang si Yap at ang kapatid ditong si Representative Eric Yap ng Benguet ay nasa sangkot sa issue ng umano'y flood control anomaly. Sa ngayon ay wala pang abiso ang Kamara kung sino po ang ipapalit kay ACT-CIS Party List Representative Yap bilang bagong kinatawan ng grupo sa Kongreso. Balitang Promdi. Samantala, sa iba pa nating mga balita, dapat pa rin ay pagpatuloy ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanumalyang flood control project. Ito po ay ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson na sa ibang kategorya lamang si Romualdez kumpara sa mga senador at congressman na inirekomenda ng kasuhan. Maliwanag po ni Lacson, may mga testigo laban sa dating House Speaker pero wala lang validation at kumpirmasyon dahil hindi na ito mahanap sa ngayon katulad na lamang ni Orly Gutesa. Balitang Promdi. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Standby Freddy Fajardo, street level individual drug personality. Diyan ho sa Pangasinan. Naaresto matapos makumpiskahan ng shabu na nagkakahalaga ng higit 23,000 sa kanilang tahanan. Ibalita mo yan na RH38, Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ng mga Aldan Police Station ang suspect na si alias Steve, 46 anyos, may live-in partner na residente ng Barangay Poblasyon Mangaldan matapos masamsam sa kanilang tahanan ang 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3.5 grams at may street drug price na 23,800 pesos. Batay sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, nagsilbi ang kanyang mga tauhan ng search warrant na pinalabas ng RTC Dagupan City sa bahay ng suspect pasado alas 12:30 ng madaling araw. Kasama ng mga pulis ang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ang tahanan ni Steve at dito nakumpiska ang illegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, pinanindigan naman ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga kasamahang senador sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Lacson, ang kanilang rekomendasyon ay naaayon sa mga nangyayari ngayon sa ibang investigating agencies. Kung maiiba ka ang kanilang report sa resulta ng investigasyon sa ibang ahensya ay doon na magkakaproblema. Sabi ni Lacson, kung hindi siya makakakuha ng 11 lagda sa partial committee report ay wala siyang maisusumiting report sa Senate plenary. Sa ngayon ay mananatiling draft lamang ang kanilang report hanggat hindi nakakakuha ito ng sapat na lagda. Balitang Promdi. Samantala, ibinasura ng Supreme Court en banc ang petisyon na kumikwestiyon sa konstitusyonalidad ng Executive Order No. 94 Series of 2025 na lumikha ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa resolusyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gerlan, nabigo ang mga petitioner na matugunan ang mga pangunahing rekisito para sa judicial review. Nilinaw ng Korte Suprema na ang ICI ay isang independent ad hoc fact-finding body na itinatag upang magsiyasat sa umano'y mga maanomalya sa flood control projects ng pamahalaan sa buong bansa. Iginit po ng petitioner na lumalabag ang EO 94 sa Equal Protection Clause.
inaagaw ang kapangyarihan ng lehislatibo ng Kongreso at binabawasan o inaalis ang mga tungkulin ng Office of the Ombudsman at ng Commission on Audit at iba pa. Pero sinabi ng Supreme Court na nilabag ng petisyon ang doktrina ng hierarchy of courts dahil direkta itong inihain sa Korte Suprema ng walang sapat na dahilan upang laktawan ang mababang hukuman. Balitang Prompty. Balikan natin ang mga balita mula sa Central Luzon. Standby Dani, search warrant, isinilbi daw po at illegal na baril na samsam sa isang nag-iingat ng hindi lisensyadong baril sa Limay, Bataan. Ibalita mo yan na Reach 37, Dani Kumilang. Matagumpay na naipatupad ng Limay Municipal Police Station kahapon sa pangunguna ni Police Major Jimmy Albert Dicen, Chief of Police ng Limay PNP at katuwang ang mga partner unit ang isang search warrant na nagresulta sa pagkakasamsam ng isang hindi lisensyadong baril at mga bala sa isang nag-iingat ng illegal na baril sa Barangay Doli, Limay, Bataan. Isinagawa ang operasyon ng maayos, mapayapa at alinsunod sa itinakdang proseso sa presensya ng mga kinakailangan saksi. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Limay Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at kaukulang aksyon legal. Ayon kay Police Major Dicen, patuloy ang kanilang mga operasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Limay. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3:24 na po ng umaga. Suspendido na naman si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos bumalik ngayong araw matapos bumalik kahapon sa House of Representatives. Sa botong 238 pabor, 10 tumututol at 9 na nag-abstain, 2 buwan ulit na hindi papasok sa Kamara si Barzaga. Ayos parang bumisita lang sa Kamara. Ang nasabing suspensyon ay rekomendasyon ng House Ethics Committee na pinamumunuan ni 4-Piece Party List Representative JC Abalos. Ang panibagong ethics complaint ay kaugnay po ng aligasyon na tumatanggap ng suhol ang mga miyembro ng National Union Party o NUP. Ang aligasyon po na yan ay pinakawala ni Barzaga. Sabihin nga po niya na tumatanggap na suhol ang mga miyembro ng NUP mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang laban dati ni dating House Speaker Martin Romualdez. Balitang Prompty. Samantala, kumpiyansa pa rin si Senate President Vicente Tito Sotto III na mananatili siya sa kanyang posisyon matapos na mabigo ang minorya sa Senado na makakalap ng sapat na bilang upang siya ay mapalitan. Ayon kay Sotto, tinanggihan ni Senador Loren Legarda ang alok na siya ay maging susunod na Pangulo ng Senado. Samantala, sinabi rin ni Sotto na katuwaan lamang ang Facebook post ni Senador Kiko Pangilinan kung saan ay makikita ang ilang miyembro ng mayorya. Yung picture na kumalat sa social media kung saan ay magkakasama ho sina Senator Kiko Pangilinan, Senate President Sotto, si Senador Ping Lacson, andun din si Senador Risa, magkatabi ho si Senador Tito Sotto at saka si Senador Loren Legarda at yung iba pa pong miyembro ng mayorya. At may caption ho yan na power sharing. Nagulat naman ang ilan matapos po na ang mahabang suspensyon ng sesyon. Nang bigla pong maupo si Senadora Loren Legarda kahapon bilang presiding officer. Yan po ay kahit na andon na si Senate President Sotto. Ngunit nilinaw po na pansamantala lamang ito at yun po ay upang i-adjourn lang ang sesyon kahapon. Nagkakangitian sila Balitang Prompty.
Alas 3:27 na po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Negros Occidental. Standby Rex. Senior citizen na babae patay matapos pagbabarilin sa lungsod ng Cabancalan. Ibalita mo yan RH46 Rex Cantong. Patay ang 72 years old na babae matapos pinagbabaril ng dalawang mga armadong lalaki sa Purok Halimbawa, Barangay Tapi, lungsod ng Cabancalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Leonora Anghel, 72 years old, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Gary Alan Rizoma, hepe ng Cabancalan City PNP, ang biktima ang mayroong tama sa kanyang noo matapos barilin ng mga suspect gamit ang 9mm pistol na baril. Tinitingnang anggulo ng mga kapulisan sa nasabing krimen ang noong April 27 o April 27 nakaraang taon na mayroong namatay na 7 mga miyembro ng umano'y mga New People's Army sa nangyaring engkwentro sa nasabing lugar. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng kapulisan hinggil sa nasabing kasong pamamaril. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. 3:29 na ng umaga, natukoy po ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga taong nasa likod ng social media ng Peking Medical Bulletin ng kalagayan ng umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP ACG Director of Police Brigadier General Wilson Asueta, kilala na po nila ang mga nag-upload ng dokumento sa kanilang social media accounts, ngunit hindi pa muna ito isisiwalat habang hindi pa tapos ang investigasyon. Sabi ni Asueta, bumuo na siya ng isang team na makikipag-ugnayan sa St. Luke's Medical Center at iba pang ahensya para sa mas malaliman pang pagsisiyasat. Nauna nang inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Natartes Jr. ang ACG na tukuyin ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng Peking Bulletin na anyay labag sa batas at tinawag niyang disrespectful at insensitive. Mariin naman ay tinanggi ng St. Luke's Medical Center na sila po ang naglabas ng naturang medical bulletin at kinumpirmang peke ang dokumento. Balitang Prompty. Mas marami pa rin ang mga Pilipinong hindi satisfied sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS para sa ika-4 na quarter ng 2025. Ayon po sa resulta ng survey na isinagawa noong November 24 hanggang 30, 2025, 40% ng mga respondent ang satisfied sa Pangulo, halos kapareho ng 39% noong Setyembre 2025 o sa ikatlong quarter ng taong 2025. Habang ang mga dissatisfied kay Marcos ay bahagyang bumaba ng mula 44% noong September patungo po sa 43% noong Nobyembre, 1% lang ho ang binaba. Ang natitirang 17% ay undecided na pareho rin ng naunang survey. Dahil dito ay nakapagtala po si Pangulong Marcos ng net satisfaction rating na -3 na itinuturing na neutral o halos kapareho lamang ng -5 na rating niya noong Setyembre. Noong June 2025, mas mataas ang net satisfaction ng Pangulo sa +10 na tinawag na moderate. Ayon po sa SWS, ang average net satisfaction rating ni Marcos noong 2025 ay nasa 0 o mas mababa kumpara sa +25 noong 2024 at +51 noong 2023. Balitang Prompty. Laki ho nung binaba. Biruin mo, average net satisfaction rating 2023, 51. Bumaba noong 2024, naging 25. Pagdating ng 2025, naging 0 na lamang.
Alas 3:32 na po ng umaga, isinusulong naman ni House Majority Leader at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos ang panukalang batas na naglalayong tuluyan na nga pong alisin ang travel tax upang mapababa ang gasto sa pagbiyahe ng mga Pilipino. Sa ilalim ng House Bill 7443 o Travel Tax Abolition Act, aalisin ang fixed travel tax na 2,700 para sa first class passenger at 1,620 para sa mga nasa economy class. Gate po ni Congressman Marcos, mahalagang gawin ang mas abot kaya ang pagbiyahe para sa mga pamilyang Pilipino. Nakasaad din sa panukala na ang pondong mawawala sa Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone, Authority Commission on the Higher Education at National Commission for Culture and the Arts dahil daw po sa travel tax abolition ay maaaring po na naman sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Balitang Prompty. Alas 3:33 na po ng umaga. Kayo ho ba, pabor din po na maalis na itong travel tax na ito? Pag kayo ho ay bumabiyahe abroad. Balita muna tayo sa Negros Occidental. Standby Rex. Hindi pala, tapos na pala si Rex Cantong Standby kay Jocelyn Make. Balita sa Western Visayas, 2 patay sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Pasig City. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Patay ang 2 driver ng magbanggaan ang motorsiklo at tricycle sa Imbang Grande, Pasig City. Ayon kay Police Lieutenant Charina Pagmanoha, Deputy Chief of Police for Operation ng Pasig City, umiwas sa matubig na kalsada si alias Bert na driver ng tricycle pero hindi niya agad nakita ang papalapit na motorsiklo na minamaneho ni alias John dahil wala itong headlight. Nahulog sa kanyang tricycle si Bert habang dumikit naman sa tricycle si John. Dead on arrival sa ospital si John. Namatay si Bert dahil sa cardiac arrest ayon pa kay Pagmanoha. Isa sa 2 pasahero ng tricycle ang nabalian ng paa dahil sa lakas ng pagkakabangga. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, mismo si Tourism Secretary Cristina Frasco na ang nag-utos na tanggalin ang kanyang pagmumukha sa lahat ng materyales ng kagawaran. Ito po ang kanyang naging pahayag sa isang media forum matapos nagisahin sa Senado kaugnay ng umano'y nangyayaring self-promotion. Pumiling din si Frasco na huwag nang gamitin ang kanyang mukha sa anumang tourism-related materials sa regional offices at sa mga lokal na pamahalaan. Una nang sinabi ni Senator Raffy Tulfo na dapat ang mga sikat na destinasyon sa bansa ang bida at hindi ang mga opisyal ng gobyerno. Samantala, iginiit naman ni Frasco na wala siyang balak tumakbo sa anumang national position sa 2028. Balitang Prompty. Samantala, nakita na ang eksaktong lokasyon ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa humigit kumulang 1.8 nautical miles mula sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Ayon kay Coast Guard District Southwestern Mindanao Commodore Rehard Marfe, ligtas po na nakapasok ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard sa loob ng lumubog na barko bilang bahagi ng patuloy na underwater assessment operations. Positibong nakilala po ang technical diving group ang nasabing sasakyang pandagat matapos na malinaw na mabasa ang pangalang MV Tricia Kirsten 3 na nakasulat sa katawan ng barko. Dagdag pa niya, ang 2 bangkay na na-recover kahapon ay nakuha ng mga diver ng TDG mula sa railing ng lumubog na sasakyang pandagat. Balitang Prompty. Samantala, balita naman mula sa Eastern Visayas, standby Jimmy, mga police officials ng PNP Camp Ruperto Cang Leon
sa Palo, Leyte. Kasama daw po ang miyembro ng Bankers Association sa Tacloban. Abay nagpulong, pinag-usapan po kung paano maiiwasan ang bank robbery at cybercrime. Ibalita mo yan ang Rage 32 Jimmy Angay-Angay. Pinag-usapan ng mga kapulisan sa PNP Camp Roberto Cangleyong Panolete para iwasan ang mga bank robbery at cybercrime sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Isinagawa ito kahapon sa ika-18 Eastern Visayas Joint Anti-Bank Robbery at Cybercrime Coordinating Committee meeting sa Police Regional Office 8 Camp Roberto Cangleon. Ang coordinating meeting ay magsisilbi para mapanatili at mapalakas pang interagency cooperation sa mamagitan ng pag-uusap sa mga trending na krimen, operational updates at estratehiya na magiging epektibo ang pag-address ng mga otoridad sa bank robbery at cybercrime sa region. Pinangunahan ni General Kapoy pag-uusap kasama mga police official sa kampo, kalagip na mga miyembro ng Provincial Bankers Association at Bank Security Management Association. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Nabigo ang driver ng aktres na si Rian Ramos na maituro ang 2 pulis na umano'y nanakit at nang torture sa kanya habang siya ay nakakulong sa Makati Police Station sa loob ng 3 araw. Sinamahan ng National Bureau of Investigation ang PA driver ng aktres na si alias Totoy sa himpilan ng pulisya kahapon. Ngunit hindi natagpuan doon ang 2 pulis sa isinagawang walkthrough sa detention cell kung saan umano nangyari ang pananakit. Sa kwento ni Totoy, kahit sa loob ng police station ay sinaktan din siya ng 2 pulis at pilit na pinapaamin sa akusasyon sa kanya ni Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio na di umano'y ninakaw niya ang angpaw na may sensitibong larawan. Humihingi na ang NBI ng kopya ng CCTV footage sa condo unit kung saan siya o sa condominium kung saan siya ikinulong ng 3 babae at sa Makati Police Station na pinagdalhan sa kanya. Balitang Prompty. Sinimulan na rin ng National Police Commission ang sarili nitong investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at kanyang 8 anyos na anak. Pero nakatuon ang investigasyon ng NAPOLCOM sa asawa ni Molenido na si Police Senior Master Sergeant John Molenido. Magugunitang nanatiling persons of interest si John Molenido sa kaso ng pagpaslang sa kanyang asawa dahil sa kanyang mga naging aksyon matapos ang krimen. Kabilang dito ang mabilis na pagpapakremate ng mga labi ng mag-ina at ang umano'y kawalan ng emosyon nang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Sa ngayon, nasa restrictive custody na si John Molenido ng NCRPO headquarters sa Camp Bagondiwa sa Taguig. Balitang Prompty. 9 na katao ang nasawi matapos naman na mahulog sa bangi ng isang government-owned truck sa Bayawan City sa Negros Oriental kahapon ng umaga. Ayon kay Negros Oriental Police Spokesperson Captain Stephen Apolinara, ang mga nasawi kabilang po ang driver ay mga empleyado ng city government ng Bayawan. Sinugod pa sila sa Kalumbuyon Hospital ngunit idineklara silang dead on arrival. Batay sa ulat, papunta sana ang mga biktima upang maghatid ng gas at langis para sa mga government vehicle sa mga malalayong lugar nang mangyari po ang aksidente. Sinabi ni Polinar na pababa ang truck sa isang pababang kalsada sa barangay Kalamtukan nang mawalan umano ng preno ang sasakyan at tuluyang gumulong pababa sa bangin. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Balitang Prompty. Dakuha naman natin balita mula sa Northern Samar. Aktibong NPA sa bayan po ng Silvino Lobos. Nahikayat na rin na magbalik loob sa gobyerno matapos ang negosasyon sa mga pulis. Ibalita mo yan na Rich 34 Jane Galit Bantayan. Matapos naman ang isang negosasyon na ginawa ng otoridad dito sa lalawigan ng Northern Samar sa isang aktibong membro ng New People's Army ay nahikayat itong magbalik loob.
Ang nasabing New People's Army ay residente sa bayan ng Silvino Lubos at doon na rin ito sumuko sa Silvino Lubos sa pulis at malugod naman itong tinanggap mismo ni Police Lieutenant Alison Ong, officer in charge, katuwang ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit at 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Ayon sa report ng PNP Silvino Lubos, ang nasabing aktibong miyembro ng New People's Army na sumuko sa otoridad ay isang 27 taong gulang at residente ng nasabing bayan. Nagpahayag ito ng voluntaryong pagbabalik loob at wala itong dalang armas o anumang pampasabog. Sa kasalukuyan, ang dating miyembro ng NPA ay nasa kustodiya ng Silvino Lubos Police para sa wastong dokumentasyon at isa sa ilalim pa ito sa mga masusing tactical interview upang matiyak naman ang kanyang sinseridad at kahandaan na makipagtulungan sa pamahalaan. Hinikayat pa ng PNP ang pang natitirang miyembro ng rebelding grupo na kusang magbalik loob na sa gobyerno para naman sa kanilang mapayapang pamumuhay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromdy! Muli namang nagpaalala sa publiko ang Department of Social Welfare and Development sa mga naglipa ng scammer na nag-aalok po ng cash aid o ayuda. Sa pahayag ng DSWD, dumadami ang ganitong panloloko sa pamamagitan ng text na nanghihingi pa ng kompletong pangalan at cellphone number. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi otorisado ang kanilang kagawaran sa ganitong modus na nangyayari noon pang Christmas holiday. Binigyan din ni Dumlao na ang lahat ng assistance program na ay pinangungunahan lamang ng kanilang social worker at iba pang tauhan. Nananawagan naman siya sa publiko na agad na i-report sa kinaukulan ang mga ganitong panloloko upang maipag-bigay alam sa kanilang tanggapan. Balitang Bromdy! Speaking ho ng mga ganyang spam at scam na nag-aalok po ng cash aid o ayuda. Alam niyo kahapon pagkatapos nating magprograma, matapos lamang tayo mag-usap dito sa ere, no? Pag-upo ko sa table ko at pagbukas ko ho ng Facebook, meron akong natanggap na message mula sa isang FB friend. Hindi ko talaga kilala direkta, pero FB friend. Ang bungad sa akin, pahingi ng number mo. Nasaan na ba yun? Pahingi ng number mo, isasama kita sa ayuda ng DSWD, 5,000 pesos. Biruin nyo yun. Kung ako ay mapapaniwalain, abay di malamang pati ang number ko ay nahack na rin. Kasi ako ho naniniwala dito ho sa FB account na ito na nag-message sa akin. Tiningnan ko agad kung FB friend ko nga. Pero hindi ko talaga personal nakakilala. Naniniwala ako na ito ay nahack. Kaya ang timano, agad blinak ko yung message na yon. Kasi mahirap na ho eh. Baka mamaya kapag sinagot ko, scammer ka. O edi ako pa nahack. Instead, i-block nyo na lang agad. Kasi alam nyo namang too good to be true. Hindi mo naman kakilala eh. Sasabihin sa'yo, ano pala ang CP number mo? Sama kita sa ayuda galing sa DSWD na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Huwag ko kayong basta maniniwala sa ganyan ha. Ang dami hong nahahack sa ganyan. May tiyahin ako nahack sa ganyan eh. Biruin mo, nung sumunod, siya na yung nag-aalok sa mga kamag-anak ka. Diba? Hindi, mahirap eh. Sabi ni Virgilio Sakdalan, kung ako, ibigay ko naman ang number ng poste ng Meralco sa amin. Paano nga doon sa mismong pag-reply mo, baka mamaya mahack ka pa. Wag na lang mag-reply ha. I-block nyo na lang.
Balita naman mula sa Davao, agawan po ng pasahero na uwi sa pananaga at mananaksak sa Banasalan o sa Bansalan Terminal sa Davao del Sur. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Nauwi sa madugong sagupaan ang agawan ng pasahero sa pagitan ng dalawang habal-habal driver sa public transport terminal ng Bansalan, Davao del Sur bandang alas 3:45 ng hapon, Martes, Pebrero 3, 2026. Kinilala ang suspect bilang si alias Pedro, 67 anyos, residente ng Barangay Rizal, Bansalan, habang ang biktima naman ay si alias Lando, 51 anyos, residente ng Barangay New Clarin, kapwa mga habal-habal driver. Batay sa kuha ng CCTV, nakaupo ang biktima sa kanyang motorsiklo habang naghihintay ng pasahero nang biglang dumating ang suspect na armado ng lagaraw. Agad itong pinatataga ang biktima at tinamaan sa kanang braso. Nakatakas ang biktima sa kaya ng motorsiklo at kumuha ng kutsilyo bago hinabol at sinaksak ang suspect bilang ganti. Kapag nagtamo na malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang driver at agad isinugod sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng medikal na atensyon. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot ang dalawang driver habang nagsagawa naman ang Bansalan Municipal Police Station ng mas malalim na investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jun Suter. At dyan na po tatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Teka, ihabol muna natin itong isa. Kinumpirma daw po ng kampo ng content creator na si Vince Jimenez na nag-viral matapos na magbigay ng regalong resibo sa dating nililigawan na siya po ay ipinatawag ng National Bureau of Investigation. Ayon po kay Attorney Cristobal Rimando, nakatanggap po ang kanilang kliyente ng subpoena ad testificandum mula sa NBI Violence Against Women and Children Division. Kaugnay ito ng reklamong cyber libel na isinampa laban sa kanya ng babaeng sangkot po sa viral video. Tiniyak naman ng kampo na makikipagtulungan po ang content creator sa investigasyon at handa siyang humarap sa bureau. Matatandaan na noong holiday season, umani po ng matinding reaction online ang video ni Jimenez kung saan ibinalot niya ang screenshot ng umano'y mga pag-uusap na nagsasabing ginamit lamang siya ng nililigawan para sa libre umanong serbisyo at pagkain. Balitang Prompty. Kaya kayo, ingat ho kayo ha, kahit yung mga a day in a life tsaka yung mga prank na yan at kung ano-ano pang for the content sa social media. Maging responsable. At dyan na nga po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon po ay February 5, 2026. Ilang tumbling na lang para sa mga nag-iibigan, para sa mga may nililigawan, may idinidate o may asawa na. Aba ay malapit na ho ang Valentine's Day. O yung mga wala pang love life. Makinig ho kayo sa akin. Bibigyan namin kayo ng ilang tips para daw po mapa-oo ang isang babae. Ayan ho ang pag-uusapan natin ngayon ha. And standby din ho sa mga pagbati. Sabi nga daw po ay ngayong Febrero ay Feb-Ibig Month. So marami sa atin
ang naghahanap ng makakasama para sa 14, para makipag-date sa 14, o kung kanino nila ipapakita ang kanilang pag-ibig. Yung iba naman naghahanap na busy na para sa kanilang pupuntahan na. O kaya naman po ay kung anong regalo ang ibibigay sa kanilang mga minamahal. Hindi naman kailangan na totoo lang, hindi naman kailangan karelasyon eh. Pwedeng pamilya, nanay, tatay, di ba? Mga anak, mga apo. O buong pamilya po kayo na lumabas. Pero kung gusto niyo daw po na magkaroon ng girlfriend, at meron po kayong nililigawan na, eto po ha, pare-pareho daw po ang pwedeng makapagpakiliti ng puso ng mga babae. Nakikiliti ang puso? Sabi ni Virgilio Sakdalan. Sige idol, yan ang ibigay mong tips. Unang-una sa lahat, number 1, hindi man natin ito matatapos ngayon ha. Number 1, reveal. Dapat daw po ang una sa lahat na dapat gagawin ng isang lalaki kapag siya po ay nanliligaw ay iparating sa kanyang nililigawan, sa kanyang nililiyag ang kanyang intensyon na manligaw. Huwag ho kayong umasta na parang friend lang para hindi ka ma-friendzone. Tsaka kung minsan ayaw ho ng babae nang sila po ay nanghuhula. Minsan gusto ka na pala. Kaya lang, hindi rin naman kumbaga ay umaakto yung babae kasi hindi naman niya alam kung ano ba yung sweetness na ipinapakita mo. Dapat direkta mong sinasabi sa isang babae kung gusto mo siya at kung may gusto kang panliligaw na gawin o kung ikaw ba ay nanliligaw na. Ayaw po ng mga babae, tatandaan nyo po, totoo ito, napag-usapan din namin ito ng mga friends ko. Lately lang ha. Ayaw po namin mga babae, although meron yung iba, kumbaga ay malawak yung pag-iisip ng ginagamit nyo po yung friendship. Pero ang gusto mo pala talaga ay manligaw. Kung mayaman o pogi po kayo, o kaya naman ay matalino, baka sakaling kahit papano umepekto yung pa-friends lang, lagi kayo magkasama, hangout lang. Pero lagi niyong tatandaan, ayaw ng babae nang sila'y nanghuhula. Baka mamaya nga gusto namin. Tapos, ayaw naman namin na mapagkamalang kami assuming, kaya ang mangyayari sa bandang huli hanggang sa masawa na lang kami kaiintay kung ano ba talaga ang gusto nyo sabihin para sa amin. Sabi nga, kung timingan mo po ang babae kapag good mood, sabihin nyo ang intention ninyo, make your intentions clear, at maging clear din po kayo, maging malinaw din po siya sa'yo kung pasado ka ba o hindi. Malalaman mo naman yan eh. Kapag ka nagsabi ka kung pwede ka manligaw, syempre ang tendency, huwag ka agad mag-e-expect. Kapag sinabi niyang sige, oo, may pag-asa, although may chance. Hindi pala, na gusto ka na niya. Although may chance kasi pinayagan ka eh. Pero ibang babae gusto lang ng getting to know each other stage, gusto niyang malaman ka pa, makilala ka pa niya, kaya pumapayag siya na magpaligaw sa'yo. Pero it doesn't mean always na yes. Bukas na lang yung iba. Isa-isa lang muna. Limitado yung oras natin. Gusto niya pa ba ng isa? Eto. Parang akin to Pagkain. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ang mga babae po ay materialistic ha. Tatandaan niyo po yan. Kung minsan ang gusto ng babae, pagkain lang. Pakainin mo, masaya po yan. Lingid po sa kaalaman po ng mga lalaki na ang mga babae po ay foodie. Pero minsan gusto rin namin ng regalo. Hindi, kapag siguro mag-boyfriend na, okay lang. Kasi mas nakakahiya yung nireregaluhan. No? Wala naman tayong label dalawa. Mag-friends lang tayo, tapos nililigawan mo ko. Tapos kung ano-ano ang ibibigay mo. Para kasi nga nangyayari, kapag ikaw po ay nanliligaw ito, kapag ikaw ay nanliligaw at regalo ka ng regalo ng kung ano-ano sa isang babae, ang tendency nagkakaroon ng utang na loob sa iyo yung babae. Kung sakali man na busted ka,
mahihirapan siya, natanggihan yung ino-offer mong pag-ibig kasi panay regalo ka. Maliban na lamang, syempre nakakahiya din naman, binigyan ka ng regalo, tapos tatanggihan mo, syempre ayaw din naman naming mamahiya ng ganun. Mas mainam pa yung pagkain. Totoo lang, promise, effective yan. O, bukas na lang ho yung pagpapatuloy nitong ating mga tips, lalo na sa mga nanliligaw, ha? Yung mga babae, magbigay din ho kayo ng mga tips, dagdag kaalaman para po kumbaga mabigyan natin ng idea ang lalaki. Ano ba talaga ang gusto ng babae kapag sila po ay nililigawan? Hoy, Virgilio Sakdalan, true experience ba yan, Idol Sweet Kisses? Ikaw talaga, ha? Secret. Mortel, Ireneo, bawasan mo ang pagkain ng kisses. Kayo naman, sinishare ko lang. Hindi ko naman sinabing ako yan. Sinishare ko lang yan. Kayo talaga, oo. Wag ganun. Pero kung minsan, masarap din talagang kumain. Good morning, ang pagbati natin kay June Oliveros, Mortel Ireneo, Virgilio Sakdalan, Humble Man, First Navarro Galindes, good morning. Sabi niya, dapat yung mga sumasahod ng 35,000, tax-free na din dapat. Estrella Villegas, magandang umaga. Ganon din kay June Oliveros, kay Course, ayan, nabanggit ko na, kay Annie Reyes, isang magandang umaga. Lani Rehuso, good morning. Binabati rin po natin si Franz Mendoza, magandang umaga. And shoutout naman dito sa mga sa Barangay Sungay West, Tagaytay City, sa lahat po ng Mendoza family. Pagkagising pa lang, nakatutok na po sa inyong programa. Maraming salamat po. Binabati rin po natin ng isang magandang umaga and syempre, Happy Fiesta! Happy Fiesta po dyan sa La Purísima Concepcion sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Kahapon, February 4 hanggang ngayon, February 5, ika-234 nakapistahan po ng La Purísima Concepcion sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ang pagbati po ay mula kay Congressman Salvador Cader Pleito at sa buong pamilyang Pleito. Happy Fiesta din ho dyan sa mga taga Santa Maria sa La Purísima Concepcion. Buong bayan ba ito ng Santa Maria ang nagpe-fiesta ngayon? Uy, parang ang saya-saya dyan, ha? Dante Bonyol, isang magandang umaga rin po. Sa lahat po ng mga nasa FB na nag-comment, good morning and maraming salamat. Magandang umaga rin po. Pero it's time na para po tayo ay magpaalam. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa ating programang Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod na po ang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Ang ating pong oras, wala pa pala. Eksakto en punto. 4:00 ng umaga. Good morning and happy Thursday. Dumilim ang kalangitan. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito.
Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap